Hi Libra, welcome po sa ating channel. At ito inyong first quarter, January, February, March 2024, gabay tarot reading nyo po, Libra. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap para po kay Libra? Ngayong first quarter po, January, February, March 2024. Wow! Sa araw na ito, may nag-propose sa inyo. Pwedeng literal ito na promise ring. Oo, may nag-promise sa inyo or kayo po ang nag-promise sa inyong sarili. Basta po may nakita kong proposal dito, commitment. Ano pa? Okay. So this is also pag nagkaroon ng union or balikan. May nakita ko dito. This is agreement, this is contract. Kung sa trabaho ito, nag-sign kayo ng contract. Kung sa pag-ibig ito, nag-sign po kayo ng marriage contract. Oo. Maaring kakapasok nyo lang sa isang relasyon, some of you. May nakita akong batas dito eh. Oo, may na nagkaroon ng agreement, promises, marriage contract. So ang ganda. Pwede din itong promise sa sarili nyo ha. May parang hindi parang for example, nagkaroon kayo ng New Year's resolution. Na-promise kayo sa inyong sarili. Pwede din 'yan. Ano po ang ganap para po kay Libra ngayong January, February, March 2024, first quarter po, Spirits Guide para po kay Libra. Nagkaroon kayo ng hope and healing. Pwede din ito nag-iisip kayo o nag-iisip kayo sa inyong dreams. Dreams do come true. Tapos, nagkaroon ng imagination po. Nagkaroon ng imagination, marami kayong ideas, nag-iisip kayo kung i-apply nyo yung new ideas nyo sa pangarap nyo sa buhay. Ano kayang resulta? Ganun. For example, nag-iisip kayo yung mga new ideas na i-apply nyo sa isang negosyo. O ano kaya yung in-imagine nyo. Oo. In-imagine nyo kung ano yung resulta niya. Ano ang outcome niya. Pwede din ito nag-iisip kayo sa isang tao, ha? Nagkaroon din ng clarity dito. Pwede nakikita nyo na yung malapit na yung may sa katuparan ng inyong pangarap sa buhay. Nag-iisip kayo. Pwede din nag-iisip kayo kasi may propose sa inyo. Ano po ang ganap para po kay Libra? Ngayong January, February, March 2024, first quarter of the year. Sky Libra. Opo. May paglalakbay po. Travel. Long distance to ha. May travel po dito. Maaring distant land, sa abroad, for example yan ha. Maaring nagkaroon ng adventure sa ngayong first quarter of the year. Nagkaroon ng new journey para maisakatuparan ang inyong pangarap sa buhay. Pwede din umuwi kayo ha. Umuwi kayo from abroad to Philippines, sa inyong family. Umuwi kayo sa inyong family. May umuwi. Pwede din yan. Ano po ang mensahe para kay Libra ngayong January, February, March 2024, first quarter of the year? Spirits Guides, mensahe niyo po para kay Libra.
Go with the flow. Go with the flow po daw kayo. Let things happen. Parang may ganap ah. So, sabi po, go with the flow. Yan po ang sabi. Ano po ang mensahe para kay Libra ngayong January, February, March 2024, first quarter po? Para po kay Libra, Spirits Guide. Wow, may celebration. Kasi may proposal dito, commitment. Pagtanggap, may contract. Tapos may travel pa, maaring may celebration po. Let go. Parang ano to ha, let things happen. Let things happen and let go and have fun. May celebration na ganap po sa loob ng January, February, March. Ano po ang energy ni Libra ngayong first quarter of the year po, January, February, March 2024? Para po kay Libra, energy. Clarification po sa card na ito. Pasensya na po sa ingay kasi umuulan ngayon. May ulan. Medyo malakas eh. Ano po ang mensahe niyo po or ganap? Ano po ang ganap para kay Libra sa career and money ngayong first quarter, January, February, March 2024? Clarification of this card po. Clarification po. Love and romance pala. Love and romance ni Libra ngayong January, February, March 2024, first quarter of the year. Clarification po of this card. Okay. By the way, Libra, sa mga hindi pa nakapanood sa ating 2024 Gabay Tarot reading po para po kay Libra, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po. Andun po yung Libra 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayong first quarter po, January, February, March 2024 para po kay Libra. Okay. So may concern kayo sa isang tao na immature po. Baaring nagbibigay ito ng sakit ng ulo sa inyo. Tapos sabi po dito na mag-ingat po daw kayo sa sasabihin sa kanya kasi hindi siya open-minded or hindi kanya naintindihan at marahil magtatampo ito sa inyo kasi may pagkasensitibo itong taong ito eh. So pag-isipan nyo ng mabuti kung sino ito para maiwasan nyo po. Kung kailangan talaga nakausapin siya, so pag-isipan nyo po ng mabuti kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Kung hindi talaga siya open-minded, sa tingin mo na hindi siya makausap ng mabuti, so ipagpaliban nyo po muna. Pero kung kailangan talaga, which is bata pa to sa inyo, so kailangan yung pag-aralan or pag-isipan ng mabuti kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Kung idaan sa lambing, dadaan mo sa lambing. Para maunawaan mo, kunin mo yung attention niya na alam niyo na yan kahit alam kong malapit to sa inyo. So kunin mo yung attention niya na makikinig talaga siya. Sabihin mo na, baka ma-offend ka sa sabihin ko, pero ito yung nais kong ipaalam sa inyo, ipaalam ko sa iyo. Tapos ayun, sana maintindihan mo ako. Kung mali yung pagsabi ko, i-rephrase ko para mas maintindihan mo. Tapos help me na para magtagpo tayo. Tapos
gusto ko lang gusto ko lang sana kausapin ka para magkaroon ng kalinawan or makorek yung nakikita kong mali. Kung sa tingin mo hindi mali, kasi itong nakikita mong experience, baka concern kasi ako sa inyo. Alam mo na yan kung paano ito oo. Kung paano mo ito sasabihin sa kanya. Kung malapit to sa inyo alam mo na yan kung ano yung topic na makakuha siya ng interest. Para makinig siya sa inyo. Kasi sa palagay ko, bata pa to sa inyo. Or magkaedad kayo. Okay? Kasi, kung hindi siya open, then let it be. Give her, respect or space. As respect yan Baka makarealize siya kung mag-give time ka sa kanya or mag-give space ka sa kanya. Baka sa space na yon makarealize siya na mali yung ginagawa niya or na kailangan talaga niya ng gabay. Kasi nakikita ko dito na selfish to na tao. Oversensitive po. Marahil bata pa to sa inyo Tapos nakikita ko dito, sabi po ng card sa inyo na maglaan po ng time para po sa inyong sarili. Kasi sobrang focus nyo po sa inyong career and money. So Libra, sabi po ng card na wala na po daw kayong time sa inyong sarili. You may be taking life too serious. So kailangan kailangan nating pagbalansehin ang oras natin sa career and money natin at sa ating sarili. Baka kailangan natin ng pahinga, baka kailangan natin magbakasyon. Ayun so ayun, may mga reminder dito yung card mo sa first quarter. Para maiwasan mo ito, para magsilbing gabay ito sa inyo. Then, kayo naman po yung magdesisyon. At the end of the day, kayo naman po magdesisyon kung ano yung gagawin nyo. Okay? So, ayun. Pasensya na po talaga sa ingay kasi umuulan. Ano pa ang mensahe? Ang ganda dito kasi may nakita ako dito, inspired kayo sa inyong daily life, daily routine. Kasi nagkaroon ng direction. Meaning to say, nagkaroon ng pagpaplano. And meaning to say, malakas ang inyong confidence. Sobrang focus nyo dito. Kaya nga may reklamo dito na sobrang focus po daw kayo sa inyong ginagawa. Wala na daw kayong masyadong time sa inyong sarili para magpahinga. So magpahinga po kayo. Give time to yourself po. Kasi yung kapital natin, 'di ba? Yung katawan natin. So kailangan natin ng pag-iingat. Nakikita ko dito na may direction ka, sobra kang focus, sobrang determined mo. Nagkaroon ng concentration nakikita ko dito. This card tells you na you should have a clear intention, focus, and a plan for action sa inyong naisipang idea. Kasi gusto nyong i-apply sa isang given opportunity. Sabi po dito, go with the flow, let things happen. So, ayun, kakasabi ko lang na mag-create talaga ng solid plan. So, 2 card na po nagsabi, create a solid plan before you can make a big decision. Kasama na talaga yan. Araw-araw naman namin nire-remind sa inyo, 'di ba, sa daily gabay nyo po, na kung may opportunity, kailangan talaga ng mag-create kayo ng solid plan bago maggawa ng malaking desisyon. And listen to your intuition also, sabi po dito, para mag-guide po kayo towards the next action. So makinig, trust your intuition, listen to your intuition. This card tells you na you have success in the face of difficulty. So mga challenges, andyan na lalabas yung
totoong power mo pag naka-encounter kayo ng challenges eh. Ayun, to achieve a success in career and money, kailangan mong mag-focus comes with determination and clear intention. Ngayon na po ang oras na magawa kayo ng concrete plan. Sabi ko na nga ba eh. Ito yung connection. 'Di ba sabi ko kanina dito na maaring uuwi kayo. May nakita kong umuwi dito na successful. This is also means traveling ha. You are moving forward to the next level. Pwede din ganyan. And pwede din literal talaga na umuwi. Oo. Pwede din nag-travel kayo. Nagkaroon ng transportation. Oo. You use your intuition to guide you to the next phases of life with confidence. Kasabi ko lang, di ba? Ang taas ng confidence mo dito kasi may plano. Pag kasi nag-make ka ng decision na walang plano, sigurado niyan wala kayong confidence niyan. Kasi hindi kayo confident eh. Hindi siya, walang ng concrete plan. So, ayun, nakikita ko naman dito na handa ka. Handa ka talaga. You are inspired kasi. Maaling proposal ito ha sa isang kumpanya, sa isang negosyo na ginawan mo ng aksyon kasi nagkaroon ng travel dito and you are making an action kasi part ito sa dream mo, sa goal mo sa buhay. Kaya may sabi dito na go with the flow, let things happen. Okay. Ano pa? Ano pa ang mensahe po? May nakita ako dito sa career and money nyo po na you're finding a solution sa problema, sa mga challenges, 'di ba? Sabi ko kanina na you are you have a success kung nasa difficult situation ka. Diyan lalabas yung power nyo. Wow. Ayun. Okay. Na-remember nyo na sabi ko kanina na may immature na tao. Nakikita ko siya dito. Maaaring kasamahan mo ito sa trabaho ha. Kasi masakit siyang magsalita. Maaring hindi siya maaring nagbigay siya ng salita na masakit sa inyo or sa kapwa niyo, sa kasamahan niyo. So, mag-ingat ha. Huwag niyong hayaan na papasok ito sa buhay niyo. Kasi hindi mo yan problema. Problema niya yan. Oo. Kung gusto niyo mag-assist, then assist kung open-minded siya. Kung hindi siya, close-minded siya, nako, iwan mo muna yan. Concentrate muna kayo sa opportunities dito. Part yan sa challenge niyo. Kung gusto niyong tulungan siya, then be it. Basta kailangan lang talaga ng pagbalanse dito na kung ayaw niyo talaga, ayaw niya. Huwag mong pilitin. Concentrate ka sa binigay na opportunity sa inyo, okay? So, ang sabi po ng card dito, kung hanggat maaga, iwasan mo na itong taong ito. Kung may chances, lalo na nasa tama ka, pwede din ipagtanggol ang inyong sarili kung talagang seryosong itong ang binigay niyang damage sa inyo. So, do a legal move kung seryoso talaga ha. Pero kung maayos naman sa pag-uusap, then do it. Kung ayaw niya, then be it. Stay away. Oo. Wag niyo siyang tanggapin sa inyong buhay. Lalo na sa nag-focus kayo sa inyong mga gawain, 'di ba? Baka maka-distract siya ma-distract mo kayo sa kanya. So, wag sana. So, isipin nyo ngayon kung sino yan para maiwasan nyo po. Wag nyo ha, may problema siya sa kanyang sarili, wag makisali. Okay? So, hayaan nyo siya na mag-take that. Kasi every pag-uugali may matake tayo na lesson learned yan eh. So, wag nyong hayaan na makapasok siya sa inyong energy. Wag nyong tanggapin yung negative energy niya, Libra. Oo, makinig po kayo. Wag nyong hayaan na kunin yung makapasok yung negative energy niya sa iyo. Baka ito yung intention niya, ma-distract kayo kasi nakikita niya na
sobrang focus nyo na determinado talaga kayo sa binigay na opportunity. So, may idea na kayo ha, Libra? Okay. Ano pa? May sudden change kasi. May, 'di ba sabi ko kanina dito na this is a new phase of life. May new cycle, new beginning din. Pwede din new beginning ito. This is new beginning also. May sudden change bigla ang ganap. Pero, some of you, ayaw nyong lumabas sa comfort zone nyo. So, ayun, alam nyo naman kung magstay kayo sa comfort zone, Libra, wala ang success dyan. Oo, kailangan yung lumabas. Huwag kayong magkaroon ng fear or hesitation sa naharapin yung challenges. Kasi ang karugtong niyan, alam niyo na yan, ang karugtong niya yan ng challenges is success. Kung gusto niyo maging success, then move out from your comfort zone. Kasama na yan sa pagpaplano, ha? Tapos may nakita ko dito na may babalik po na tao na nanloko sa inyo. Pero hindi so far sa nabasa ko dito, hindi ko po nakita dito na maghihingi siya ng sorry. So, wag niyong hayaan maging victim ka ulit. Libra ha? Libra, please be reminded na wag niyong hayaan maging victim kayo ulit. Be guarded. Kung sa business ito ha, makabangon kayo ulit from bankruptcy, that is very good. Kung may plano kayo dito kasi may pursue kayo, then go. Kailangan lang talaga ng yung matibay na plano para confident talaga. Okay, sa love life, self-love, partnership, and romance. Okay. May nakita kong celebration dito. This is celebration, right? Celebration din. 1, 2, and 3. Pero some of you, ayaw nyong i-celebrate ang tagumpay nyo. Bakit naman? Pwede itong celebration sa monthsary nyo ha, or anniversary, or nagkaroon ng wedding anniversary, or talagang event ito. Event ng kasal, birthday ng kaibigan nyo, malapit sa buhay nyo, basta po may celebration, ayaw nyong sumali, ayaw nyong i-celebrate yung tagumpay. Okay? Parang nakikita ko dito, pagod kayo or nag-isolate kayo. So, this card tells you na you deserve to celebrate your success. This card asks you to find joy that exists right now. Celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities. Para tuloy-tuloy yung pasok ng positive opportunities into your life. Alam nyo naman yan, Libra, di ba? Araw-araw ko yan sinasabi sa inyo. So, yan ha, pagpaplano. Kahit konti lang na pag-celebrate, kahit lunch date, dinner date, yung simpleng handaan, pwede na yan. Okay. Ayun. Nagpa-apekto talaga kayo. Some of you nagpa-apekto sa taong ito. So, kung hindi pa ito nangyari, wag kayong magpa-apekto, please. Sayang naman yung dumating na blessings na kailangan yung nabigyan ng action. Tapos kailangan talaga na maiwasan nyo itong sinasabi ko sa inyo na negative emotions flow. Huwag nyong tanggapin yung problema ng ibang tao. Para tuloy-tuloy itong blessings na darating sa inyo. Malaking blessings to. Naging stagnant kayo dito eh. Oo. Parang nire-restrict mo yung sarili mo na walan kayo ng interest. Kasi, itong mga challenges, nagpadala kayo. Diba po? Take this as challenge. Tina-challenge kayo ng universe kung handa na ba kayo. Handa na ba kayo? Matatag na ba kayo? Para, diba, sa challenges, dyan tayo mas magiging strong. Kasi, tinake as lesson natin eh. So, may nakita kong past dito, kailangan yung
kailangan willing kayong mag-move on from the past para bumukas naman yung new doors po. Okay? May tinay kayong opportunity dito na pinag-isipan nyo ng mabuti sa love life nyo na may naalala kayo sa past nyo. So, let go nyo na yan. Live in the present for the future. Ayun. So, workout nyo lang po, Libra. Celebrate nyo po. Celebrate nyo po yung victory or success nyo po. Tagumpay nyo. Celebrate nyo yan. You deserve to be happy, Libra. Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Ni Libra ngayong January, February, March 2024, first quarter po. Para sa mga single, I am not available. And para sa mga buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, I knew exactly what I was doing. Love message niyo po para kay Libra ngayong January, February, March 2024 po. Para sa mga single, you are called upon to help with environmentalism. And it is perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new conditions. Love message niyo po para sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Para po kay Libra ngayong January, February, March 2024, first quarter. Embrace your emotions. Allow your feelings to surface and be accepted. Love advice po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Para po kay Libra ngayong January, February, March 2024. The union of hearts, a love connection defies explanation. May union din ito. So may balikan. May magaganap na balikan, no? Wisdom message na po para ka po kay Libra ngayong January, February, March 2024. First quarter reading po. Wisdom message. Your light is shining brightly. Para po kay Libra ngayong January, February, March 2024. Wisdom message na po, Spirit's Guide. View from above. Get the big picture. Kabuang advice nyo po para kay Libra ngayong January, February, March 2024. Believe in the impossible. Ano po yung kabuang advice nyo po para kay Libra? January, February, March 2024. A new start is coming. A new beginning. New phase of life. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Libra ngayong January, February, March 2024. Sabi po ni Archangel Raziel, I am helping your spiritual sight to awaken fully so you can clearly see heavenly love
and prioritize. Sabi po ni Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. That is your reading, Libra, for your first quarter Gabay Tarot reading niyo po, January, February, March 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.